45 pesos. Pero kasi noon, may mga taxi na alam mo yung meron sila talagang fleet, ano yung tinatawag na MGE, yung RNE, kung siguro hindi nyo natatandaan yung RNE, MGE, parang wala na ako na masyado nakikita. Kulay green na taxi, green tsaka puti. Yan. Yung mga fleet na yan, may mga standards yan na talagang bawal sa kanila yung nakasando, bawal ang nakatsinelas, bawal magyosi sa loob ng sasakyan. So yun, medyo maiintindihan mo kung sila yung nagrereklamo kasi meron silang standards. Ang natataon sa atin ngayon kasi dahil dumami na rin yung hindi kayang may mga sariling sasakyan pero ang ginawa nila taxi. Syempre bayad sila prangkisa, bayad sila dun sa metro, bayad sila dun sa calibration o recalibration ng metro. So parang ang nangyayari is talo palagi sa biyahe. Kaya hindi mo rin masisisi yung ibang drivers na kokontrata, ganun. Pero technically, bawal talaga yon. Dahil syempre, kaya ka nga nag-metro para siguraduhin mo, na yun. Minsan naman, may mga abusado rin namang taxi driver, hindi ko naman nila lahat. Pero yung mga na-expose dati na, ang tawag nila ron, batingting. Batingting. Ang batingting kasi, kunwari di ba, ang flag down rate mo is 40. Tapos, every 1 or 2 kilometers, first 4 kilometers, 40 pesos. Next kilometer, plus 250 pesos yata yun. No? Yung wala pang 1 kilometro, nasa 5 piso ka na kagad o nasa 10 piso na kagad yung dagdag. Kasi may pinipindot sila dun sa sa ilalim ng Oo. So parang yun. Kaya hindi mo rin masisisi yung tao technically na hanap ng alternative kagaya nga nitong mga bagong lumalabas ngayon na mga Grab or mga ride hailing app. Yan, mga ganyan na talagang kahit paano doon pa lang sa phone mo pa lang makikita mo na kung magkano na yung pamasahe mo. 'Di ba? Mababa-budget mo na. Pero kasi yung iba hindi na naggaganon dahil parang sumobra naman yung dami ng kompetensya. Yun nga, Diba? yun nga.